ito yung tinatawag natin na wet and dry vacuum. So, isa sa mga common na ginagamit natin pagdating sa pagbabacuum ng mga carpet at saka ng mga tinatawag nating hard surface floor. So, ginagamit natin siyang pangtuyo at pangbasang dumi para mas mabilis nating malilinis yung surface. So, ngayon, bago ko sa inyo i-demonstrate kung paano siya ginagamit. So, alamin muna natin yung kanyang mga parts and function. No? Ano ba yung tamang filter na nasa loob niya kapag siya ay ginagamit ng tuyo? At ano ba yung tamang filter na gagamitin sa kanya kung gagamitin natin siya sa basang paraan ng paglilinis. No? So, umpisahan natin sa kanyang mga parts and function. So, una, ito yung kanyang tinatawag na handle. No? So, carrier handle ang tawag dyan para kung bubuhatin natin siya, aakit tayo sa hagdanan. So, dito natin siya hawakan. Then, ito yung kanyang power switch button, on and off. And then, ito yung kanyang flexible hose. Yan. So, nakakabit yun sa kanyang terminal. So, dito dumadaan yung dumi na nahihigop niya. So, sa dulo niya, dyan kinakabit yung iba't ibang accessories katulad ng kanyang floor tool. No? So, ayan yung kanyang suction tube. No? So, sa dulo niya, meron niyang brass at meron siyang rubber. So, normally, kapag squeegee, no? Rubber squeegee yung nakalagay dyan, o nakakabit, so ginagamit ito kapag nagbabacuum tayo sa mga hard surface floor para pag hinagod natin siyang ganyan, nagbabacuum tayo ng basa, hindi nagagasgasan yung husay. Ngayon, meron naman ibang klase niya na nakalagay dito, brass. So kapag brush naman, ginagamit naman yun normally sa carpet. You know? Para pagka nagbabacuum tayo ng carpet, nabubuksan niya yung hibla ng mga carpet natin. Makuha yung mga nakasingit na dumi. Then, sa mga sulok or sides and corners na hindi niya kayang abutin, so pwede natin alisin itong kanyang suction tube o pwede tanggalin natin yung pinakadulo niya, no, ng ating floor tool at ikabit natin dyan yung kanyang crevice tool. Yan. So, meron din siyang crevice tool katulad ng ibang vacuum natin. Pang-vacuum doon sa mga sulok-sulok or sa mga gilid-gilid. Yan. Okay. So, ngayon, naman natin ang loob. Ano ba yung nasa loob niyan? So, ito yung kanyang vacuum head. So, dito sa labas, meron siyang tinatawag dito na exhaust. So, dito naglalabas ng hangin para hindi uminit yung kanyang makina sa loob. So, tanggalin natin. Meron siyang hook lock dito sa gilid. Alisin natin yan. Then, kapag naiangat na natin siya, yan. So, meron tayong filter. So, ito yung dalawang klase ng filter na ginagamit kapag siya ay gagamitin natin ng tinatawag natin na tuyo. So, kapag tuyong dumi, no, dapat meron siyang dust bag o filter bag kasi dito lahat napupunta ng alikabok o tuyong dumi na nababacuum niya. So, bukod yan, so just in case na sumabog o pumutok ulit yan sa loob, meron siyang tinatawag na filter motor. Yan. So, ang tawag nito is round pleated filter motor. So, kaya siya tinawag na pleated kasi tupi-tupi. So, inigawa lang sa papel, no? Kaya dapat hindi siya nababasa. So, pang tuyong dumi lamang yan. So, siya yung magpuprotect doon sa makina para just in case na sumabog yung kanyang filter bag, so hindi mapupunta yung dumi o yung alikabok doon at makahinga ng maayos yung kanyang vacuum. So, regularly, check natin yung kanyang dust bag kung malapit na bang mapuno para maiwasan yung pagsabog o pagputok niya dito sa loob at mapunta lahat ng alikabok o dumi dito sa kanyang filter motor. Kasi kapag nagkataon na dumumi yan, ang mangyayari is mahihirapang humigop o hihina sa paghigop yung kanyang motor. So, ayan po. No? So, itong filter motor na to, nalilinis din yan. So, pwede mo siyang linisin. No? Hanggat siya ay maayos pa ang kondisyon niya, no? Hindi pa siya sira, so pwede pa rin natin siya gamitin. So, lilinisin lang yan sa pamamagitan ng kanyang air pressure. No? Isprayan lang ng malakas na hangin. Okay, so paano siya tanggalin? O ba kasi meron siyang lock dito sa gitna. Yan. And then, ikutin lang natin yan para iangat, ilabas natin kung kailangan natin magpalit ng filter o kailangan natin siyang linisin. So, ito po yung itsura ng kanyang filter motor. No? Ayan, so palit natin. Now, kapag naman basang dumi yung binabacuum natin, so meron siyang isa pang klase ng filter na ginagamit. So, kapag basa yung babacuumin natin, gamit itong wet and dry vacuum nito, okay, so tatanggalin natin yung dust bag. So, dapat wala siyang filter bag, dust bag, kasi wala naman tayong babacuumin na alikabok. Basa yung babacuumin natin. So, yan, no? Yung mismong tangki lang ang gagamitin natin. So, walang laman sa loob. So, ngayon, anong filter para maging protekta, no? O protection doon sa kanyang motor, makina. So, ito, sa CCD siya pwedeng mabasa, itong filter motor na to na para sa tuyo, papalitan ngayon natin siya ng isang klase ng filter. At yun, yung filter na tinatawag na foam filter. So, balik lang natin itong lock para hindi siya ma-misplace. Yan. Then, kabit natin yung kanyang filter. So, ito yung itsura ng kanyang filter. So, tawag dito is foam filter. So, isasaklob lang natin siyang ganyan. So, suot natin.
Yan. Para ma-vacuum natin. So, meron siyang isa pang klase ng filter na ginagamit. So, kapag basa yung babacuumin natin, gamit itong wet and dry vacuum na ito, okay. So, tatanggalin natin yung dust bag. So, dapat wala siyang filter bag, dust bag, kasi wala naman tayong babacuumin na alikabok. Basa yung babacuumin natin. So, yan, no? Yung mismong tangki lang ang gagamitin natin. So, walang laman sa loob. So, ngayon, anong filter para maging protekta, no? O protection doon sa kanyang motor o makina. So, ito, sa CCD siya pwedeng mabasa. Itong filter motor na ito, na para sa tuyo, papalitan ngayon natin siya ng isang klaseng ng filter. At yun, yung filter na tinatawag na foam filter. So, balik lang natin itong lock para hindi siya ma-misplace. Yan. Then, kabit natin yung kanyang filter. So, ito yung itsura ng kanyang filter. So, tawag ito is foam filter. So, isasaklob lang natin siyang ganyan. Susuot natin. Yan. Para maproteksyonan, no, yung kanyang motor. So, yan. So, kapag nagbabacuum tayo, yung tubig, may kasama mga debris, so siya yung sasala, no, para hindi makapasok yung mga fiber, hibla, mga buhok na kasama na babacuum niya, mapunta doon sa loob, no? So, kapag basa ang binabacuum natin, so meron yung automatic na nagsha-shut off, no? Kapag tumataas yung tubig, meron siyang floater na tumataas din, no? Para magpupusa siya magsha-shut off o mamamatay o hihina sa paghigop yung vacuum natin, no? Na nagsasabing, oy, malapit na mapuno, puno na yung kanyang tangke at kailangan mo na itapon yung kanyang laman, no? So yung kanyang floater, ito yun, nakikita natin, meron siyang floater dito, ayan. Ayan. Okay, so yun yung kanyang floater. Kapag nagbabacuum ka ng basa, yun. So tataas yun, tatakip yung sa butas para na sa ganun, humina sa paghigop yung motor niya o yung makina. So yan po. So yan yung dalawang klase, no, na paggamit ng tinatawag natin na wet and dry vacuum. So, iba yung filter niya kapag basa, iba ang filter niya kapag siya ay tuyo. So, yun po, no? So, ngayon, ibalik muna natin yung pang-tuyo niya. So, gamitin muna natin siyang vacuum. So, bigyan natin ng sample kung paano gamitin. Kabit lang natin yung filter. Kabit natin yung filter motor, pang-tuyo. Siyempre, kung gagamitin natin ay tuyo, gagamit tayo ng dust bag. Kabit natin. So, sakto natin yung frame, no? Yung frame niya gawa sa karton, yung iba plastic. Okay? Pwede natin suksok ng ganyan. Salpak lang natin. No? So may rubber naman yan sa gilid para hindi siya sumingaw. Then kabit natin yung vacuum head. Then lock. Yan. Then pagkatapos, saksak natin sa outlet. No? Kapag naikabit yung mga accessories. Okay. Then, kabit natin itong kanyang floor tools. Itong gamitin natin. Okay. Then, pagdarin yung vacuum. So, pag vacuum, okay, hawakan ng hose. Yan. Ganito yung tamang paghawak. And then, move forward, backward, forward, backward. So, normally, kapag sa carpet tayo, nagpa-vacuum, forward, backward, forward, backward. Pero kung halimbawa, ang binabacuum natin ay basang sahig, may tubig dyan. So, ang pagbabacuum natin ay mula sa gilid, pwede sa kaliwa, pwede sa kanan magmula, no? Ay ito yung tinatawag na foaming motion. So, mula sa taas, makakatake mo yung vacuum mo, pwede papunta sa'yo, no? Moving backward. Yan, papalapit sa'yo. So, ganyan ang pagbabacuum ng tubig, no? Sa sahig. Yan. So, ganyan siya. Okay? So, yun. Yan. So, yan yung normal na ingay, no, ng ating wet and dry vacuum. So, karaniwan talaga ganyan ang mga tunog, no, ng ating mga wet and dry vacuum. So, normally, nag-iingay yan ng mga 80 no, to 90, 70. Yung iba, merong 60 decibel, no, yung iba 70, 80, normally yung standard. So, yan. Pero ngayon, yung iba ay nag-iimbento, yung iba mga supplier, manufacturer natin na mas tahimik at economical na mga wet and dry vacuum. Para pagka ginamit natin sa industry, hindi ito masyadong nakakaabala, no? At pwede natin siyang gamitin kahit merong mga empleyado na nagtatrabaho. Okay? So, that's all. So, yan ang tinatawag natin na wet and dry vacuum.